Hello. Okay, good morning po. Ang topic natin ngayon patungkol po sa security o seguridad. Ano ho? Ang other term ng security, guard or defense, pagbabantay. Ayan, ano ho? Ngayon ito po, ano yung mga bagay-bagay sa buhay natin na kailangang bantayan, kailangan lagyan ng seguridad? Ayan, ano ho? Of course, isa sa mga binabantayan natin at nilalagyan natin ng security sa buhay natin yung bahay natin. Kasi ayaw natin mapasukan, manakawan yung bahay natin. Kasi bagamat hindi tayo gaanong kayaman o kalaki ang pera natin, pero there are valuable things inside of our house that needs to be protected. Ano? Kasi maraming tao yung intrusive, maraming tao yung mahilig mag-invade ng privacy, so baka makuha nila yung mga valuable things sa loob ng bahay natin, especially kapag wala tayo. Ano pa po yung mga bagay na kailangan pa ho nating bantayan? Ano ho? Ito, pansinin ninyo, yung Wi-Fi. Ayan, ano ho? Subukan nyo ito, mga kapatid. Magbukas kayo ng Wi-Fi ng cellphone ninyo, makakasagap kayo eh. Ano ho? Kaya lang ang problema, wala kang makitang libre. Lahat ng Wi-Fi na i-click mo sa cellphone mo, kapag binuksan mo yan, lahat yan manghihingi ng password. Tama po ba? Ano? Bakit kailangan nilang protektahan yung Wi-Fi connection nila? Ito ang dahilan. Ano? Kasi pag marami nakakonect sa Wi-Fi mo, of course, babagal yan. No, babagal yung internet connection mo, yung access mo, to the point na naglalag ka, to the point na ang tagal mo nang nag-aantay ng loading, pero bakit ito ang bagal nung aking high-speed internet connection? Eh kasi nga buong barangay nakakabit sa Wi-Fi mo. Tama po ba, mga kapatid? Ano? So yan, ano pa yung mga binabantayan natin? Ito po, isa sa mga binabantayan natin at prinoprotektahan natin sa buhay natin, alam nyo kung ano? Yung cellphone mo. Sino rito yung hindi nagpa-password ng cellphone? Ayan, ano. Alam nyo, ang napansin ko, pagka ang tao may edad na, hindi na nagpa-password ng cellphone yan. Alam nyo ba kung bakit? Makakalimutin, ayan. Pati yung password, nakakalimutan. At ito pa napansin ko, pagka ang tao nagkakaedad at makakalimutin na, dumadami Facebook account. Alam nyo ba bakit, mga kapatid? Kasi nakalimutan ng password, gumawa ulit ng isang Facebook account. Ano? Meron akong kakilala, ang Facebook account niya, senior citizen ito, 8. Hindi ko alam kung ano ang active doon, mga kapatid. Ano? Kasi nakalimutan ang password. O listen to this, bakit natin kailangan lagyan ng password yung ating mga social media account? Alam niyo ba kung bakit? Pwedeng maiwi yan into hacking. Pag na-hack yung social media account mo, kagaya ng Facebook account mo, o kaya yung Instagram mo, pwede nilang ma-invade yung privacy mo, pwede nilang gamitin sa masama yung iyong Facebook account. Ano ho? Meron akong kakilala na hack yung kanyang Facebook account. Alam niyo kung ano ginawa? Nanghihingi ng GCash sa mga taong kakilala niya kasi pinalabas niya na na-aksidente yung tao. Mars, na-aksidente ako. Padalhan mo ako ng GCash. Nandito ako. Mars, nahuli ako. Ayan, nakulong ako. Nakuha ang lisensya ko na impound yung sasakyan ko. Padalhan mo ako ng 10K. Eh, syempre, yung tao na concern sa'yo, nagpadala naman ng pera. Ayun, pala, yung taong mahal mo sa buhay, safe. Na-hack ang account, nagbigay ka ng pera. So, bantayan din natin ang alin. Yan, yung mga account natin online. Lalo na po, pati yung mga online banking, pati yung mga online money apps kagaya ng GCash, Maya o Coins.ph. Kung ano-anong mga apps yan, kailangan bantayan po natin kasi pwedeng mauwi yan sa hacking, sa pagnanakaw at magamit sa kriminalidad. Ano? Ngayon ito, ano ang point ko, mga kapatid? Ano? Everything and anything that is valuable in your life, kailangan merong security. Tama po ba? Kung ito mga ito, binabantayan natin, pinapasswordan natin, sinisecure natin, how much more pa kaya, guys, church, yung iyong puso? Actually, there is a commandment in the Bible that says that of all things, above all things, guard your heart. Ano? Ito ang tanong, kapatid, binabantayan mo ba ang kondisyon ng puso mo? Ano nga bang ibig sabihin ng puso? Physically, ang ibig sabihin ng puso, yung nasa gitna ng dibdib mo, yung tumitibok, yung nagpapump para ang dugo mag-circulate. Isa sa mga vital organ yan ng human body, ang puso. Na kapag ang puso tinamaan, magbabag daw ng katawan mo. Tama po ba?
hindi na iikot ang dugo, ang ibang organ mo mamamatay because your heart stops pumping blood, mga kapatid. Ano? So tingnan po ninyo ito, no? Physically, ang mga tao inaalagaan ng puso. Umiinom tayo ng maintenance, umiinom tayo ng papababa ng kolesterol, hindi tayo kumakain ng mga high cholesterol na mga pagkain, nag-exercise tayo just to protect our heart. Pero hindi pa rin po yan ang issue eh. Ang issue at ang challenge ko po ngayon, ito, yung spiritual heart mo ba, binabantayan mo? Ano ho? Anyway, ito po yung title ng ating mensahe po ngayon. Ano ho? Hindi ho yan. Yung sa yung guarding your hearts. Ayan, wala yata. Ayan, guard your heart, which is found in Proverbs 4:20 to 27. Ito, basahin natin yung sinabi dito ni King Solomon from Proverbs 4:20 to 27. Ano ang masasabi niya patungkol po sa puso? Ito po sabi niya, anak, ayan, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Listen closely to my words. Nakita niyo dito yung confidence ni Haring Solomon kung bakit siya nagbibigay ng advice. Kasi nga siya nga po yung tinaguri ang the wisest person on earth. Ayan, ano? Sabi niya sa verse 21, do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Ano yun? Yung mga salita ni Solomon, yung mga advice niya, yung mga proverbs niya, yung mga katuruan niya, yung mga teachings niya. Ang sabi niya, huwag mong ilalayo yung mga pangangaral ko sa iyo. Ilagay mo ito sa puso mo. Sa verse 22, the king further says, for they are life to those who find them and health to a man's whole body. Sapagkat yung aking mga pangangaral, yung aking wisdom na sinishare sa iyo, sabi ni King Solomon, ito po ay kalusugan sa tao, sa pangangatawan ng tao, at ito ay buhay sa kanyang buhay, sabi ganyan. In verse 23, sabi niya, ito po yung pinaka-main verse natin, above all else, pag sinabing above all else, i-prioritize mo, unahin mo, sabi niya ganyan, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Bakit daw? Sapagkat for it is the wellspring of life. Ano ibig sabihin ng wellspring? Ito yung bukal ng buhay mo. And then in verse 24, put away perversity from your mouth. Pag sinabi niyang perversity from your mouth, yung mga bad words, yung mga hindi mga gandang pananalita, yung mga paninirang pananalita, ito sabi niya, keep corrupt talk far from your lips. Ito, yung mga corrupt talk, sabi niya ganyan, alisin mo yung mga malicious issues, yung mga ini-issue ng mga marites, alisin mo yan sa bibig mo, sabi ni King Solomon. And then in verse 25, let your eyes look straight ahead and fix your gaze directly before you. Sa verse 27, make level paths for your feet and take only ways that are firm. And then in last verse, sa 27, do not swerve, sabi niya, right or left, but keep your foot from evil. Actually, church, kung babasahin po natin ulit, ang pinaka-main nito yung verse 23. If we're going to read yung verse 20, 21 hanggang 22, nagbanggit si King Solomon ng mga receptive organs sa katawan ng tao. Ano yung binanggit niya? Mata, tenga. Bakit ulit niyang binanggit yung mata, tenga bago puso? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang mata at ang tenga sumasagap. Kung ano yung masagap ng mata at marinig ng tenga, napupunta sa puso, ina-analyze ng puso. Pagdating po ng verses 24 to 27, the king further tells us na kung ano yung laman ng puso mo, bantayan mo. Kung ano yung nasagap ng tenga at mata mo, bantayan ng puso mo. Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas sa mata mo ulit, yun yung makikita mo, yun yung point of view mo, at yun yung fit. Di ba may binanggit siyang fit? Yun yung lalakaran mo. Sabi niya ganyan. So ano dito ang sinasabi ni King Solomon? Hindi maiiwasan yung makakita ka ng pangit na bagay, makarinig ka ng pangit na bagay. Of course, may nakikita at naririnig tayong pangit at magandang bagay. It only depends on the processing of your heart kung ang puso mo ba is i-reject o i-accept yung mga nasasagap ng tenga at mata at ilalabas niya sa kamay at sa mata rin sa perspective ng isang tao, mga kapatid. Kaya ang pinupunto ni King Solomon, sabi niya, guys, guard your heart sapagkat ito ang bukal ng buhay mo. Anyway, church, when the Bible tells us about heart, actually meron ako nilista dito na definition ng heart kapag binabanggit ang puso sa Bible. Number 1, ito po. Ang puso raw, actually, alisin na natin yung puso na literal na heart na nagpapump ng blood. Ito, pag sinabing heart,
sa Bible at maging sa literature at maging sa old literatures, ang heart daw, ito raw yung seat of desire, will, and inclination. Actually, pag sinabing seat, trono, ito yung pinaka-main essence, ito yung pinaka-main desire, kalooban, at tendency ng isang tao. Ayan, Ano ba yung nais mo? Ano ba yung gusto mo? Kung ano yung gusto at nais ng tao, yan yung puso niya. O, tama po ba? Pangalawa, ito po. When the Bible talks about heart, ito raw yung seat of emotion. Ayan. Ano yung emotion mo? Ayan, galit, fear, anger, joy. Ayan, parang inside out lang, mga kapatid. Ayan, di ba? So, ito yung, when the Bible says heart, it tells us about the seat of our emotion. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Galit ka ba? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? Ayan, yan yung puso mo. Pangatlo, ito po, pangatlo. It is the seat of knowledge and wisdom, lalo na yung mga Greeks. So, pagka sinabing heart, ito raw yung nalalaman mo, ito raw yung kaalaman mo, ito raw yung wisdom mo, yung intelligence mo, kapatid. Ayan. Ano sa tingin mo, guys? Tama ba ito? Sa tingin ko, tama yan. Ayan, puso. Kaya nga may tao na nagsasabi, Tol, pusuan mo nga ito. Ayan, Actually, yung heart, kung titignan natin, di ba sa mga Facebook post, di ba't meron doon pwede kang mag-react ng like, ng tawa, ng anger, ng heart, at saka yung bilog na nakayakap ng heart. Ayan, yan yung emotions kung ano nga ba ang i-react mo sa post ng isang tao. Ayan, Pang-apat, ito po yung pang-apat, seat of conscience and moral character. Ayan, ano ibig sabihin po nito, Ito raw yung konsensya, yung spiritual na kalalagayan ng isang tao. Ayan, Di ba't pagka sinabi ng isang tao na, grabe ka naman ang sama-sama mo, wala kang puso. O, anong pagkakaintindi nyo nan? Pag sinabihan kang wala kang puso, kapatid, ano ibig sabihin po nun? Masama kang tao. Pag sinabihan kang wala kang puso, wala kang konsensya. Ayan, hindi ka natatakot gumawa ng masama. Ayan, pag sinabihan kang walang puso. Ayan, tingnan mo ngayon katabi mo kung may puso yan, mga kapatid. Ayan, meron yan, mga kapatid. Ayan, may puso po yan. Ayan, Pang-apaw, pang-lima po, church, Pag sinabing heart in the Bible or in the scripture at even sa literature, it tells us about the inner and core being of man. Ayan. Kung ano talaga yung totality, yung kaloob-loobang nagpro-process, tumatakbo sa isip o nararamdaman ng tao, yan yung puso niya. Yan yung puso niya. Okay? Actually, yung puso, maganda rin yan mga kapatid Di ba't pagka lumalaban ng gilas sa basketball, lalo na pagka yung kalaban ng Pilipinas malalaki, ano ang sinisigaw? Puso. Pag sinabing puso, fighting spirit, courage, character, emotion. So in short, tignan natin yung 5 bagay ng definition ng heart. When the king says us and reminded us to guard our hearts, bantayan mo yung will mo, yung desire mo, yung emotions mo, yung moral character mo, yung kaloob-looban, kaibutur-buturan ng puso mo, bantayan mo. Kasi diyan nagmumula yung wellspring of life. Yan yung nagiging bukal ng puso mo. Okay, ngayon bakit pinagpayuhan tayo ni King Solomon na bantayan ang puso? Why we should guard our heart? Number 1, ito po. Because our heart is important. Ayan. Mahalaga ba sa'yo ang puso mo? Mahalaga ba sa'yo yung nararamdaman mo? Mahalaga ba sa'yo yung feelings mo? Mahalaga ba sa'yo yung taste mo, yung desire mo, yung inclination mo? Mahalaga ba sa'yo yung will mo, kapatid? Of course, dapat babantayan mo yan Kasi maraming tao ang sisira ng puso mo. Tama po ba? Sabi ko nga po dito, pangalawa, karugtong po nito, kaya natin binabantayan yung puso natin. Listen to this. We don't protect worthless and useless things. Tama po ba? Hindi mo binabantayan yung walang kwenta at walang purpose sa buhay mo. Of course, sabi ko nga, yung wifi nga, pinapasswordan mo Yung bahay mo nga, nilalagyan mo ng padlock Yung kulungan nga ng aso mo kahit askal yan, nilalak mo pa kapatid, baka manakaw yung aso mo kahit malakas mga gat yan Binabantayan mo. Pero ikaw kapatid, tanungin kita, meron ka bang tao nakita nagbantay ng basura? Binabantayan ko yung basura ko, baka nakawin Wala.
Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang garbage, worthless, useless, mga kapatid. Totoo yan. Ibig sabihin, dapat yung basura sa puso mo, hindi mo binabantayan. At dapat yung maganda dun sa puso mo, dapat yan yung binabantayan mo. Ano yung mga bagay na maganda sa puso mo? Yung love, yung character of Christ, yung aral ni King Solomon, yung turo ni Kristo, yung Christ-likeness, yung purpose mo sa buhay, yung vision mo, yung plans, yung goals, yung dreams mo, dapat binabantayan mo yan eh. Yung priorities in life mo na nasa puso mo, dapat binabantayan mo yan eh. Ang problema, listen to this, nakakalimutan natin yung magandang laman ng puso natin kasi binabantayan natin yung pangit na laman ng puso natin. Ano yung binabantayan mo sa puso mo? Yung galit mo, yung jealousy mo, yung anger mo, yung revenge mo, yung lust mo, yan yung binabantayan natin eh. Ano? So ang sabi ni King Solomon, guys, church, bantayan mo yung puso mo. Bakit mo babantayan ang puso mo? Kasi important ang puso sa tao. O, totoo po yan. Ano? Listen to this, tandaan po ninyo, no? We don't protect worthless and useless things. And since our heart, physically, tsaka itong sinasabi kong puso, no, yung di nakikitang puso, dapat mas lalo mo pang bantayan. Ano? Pangalawa, bakit mahalagang bantayan yung ating puso? Ano? Ito po, because our heart is the source of everything in us. Ayan. Ano sabi ni King Solomon? Above all else, guard your heart because it is the wellspring of life. Ano? Tingnan po ninyo ito, no? Nung unang panahon, ang source ng tubig na iniinom ng tao, saan? Sa bukal, sa poso. Pagka ang poso o ang bukal, ang hidden spring, contaminated yan ng bacteria, kagaya ng salmonella, E. coli. Naku po, pag nainom ng tao yan, magkakasakit, magtatae ang tao. Tama po ba? Ganon din sa puso natin. Nais ng demonyo palagi na i-contaminate yung laman ng puso mo. Pag na-contaminate ng demonyo yung puso mo, ang magiging bukal ng buhay mo, pangit din. Alam niyo ba kung bakit? Ako naniniwala, kaya ang tao pangit, pangit ang puso niyan. Oho. Sa tatandaan niyo mga kapatid, ang kapangitan at kapugian, hindi nakukuha sa panlabas yan. Sa loob ng puso nakikita yan, mga kapatid. Alam niyo, kahit kamukha ka pa ni Bakekang, kung maganda ang puso mo, maganda ka, mga kapatid. Ano ho? So sabi ni King Solomon, because kailangan mong bantayan yung puso mo kasi ito yung wellspring ng buhay mo. Kaya kung pangit ang nasa loob ng puso mo, magiging pangit din ang buhay mo. Naalala ko, no, kung papansinin niyo yung Tulyahan River, hindi ko alam kung si Brother Pulding, Sister Ning, si Tatay Puring, magkaka-rhyme sila, no? Brother Pulding, Sister Ning, si Tatay Puring, ang nagkwento sa akin na nung araw daw, malinis daw yung Tulyahan River. Naalala nyo ba, nakwento nyo sa akin? Ako may naalala kong ganun eh. Kaya nga tinawag na Tulyahan River yan, kasi marami raw tulya. Tama po ba? Oho. Kasi kung doon pinangalan, dahil marami ka nakukuhang tulya, mga seashells, mga ganun eh, mga pagkain eh. Kaya tinawag na Tulyahan River. Hindi ko lang talaga maalala kung si Brother Polding, Sister Ning, o kaya si Tatay Puring ang nagsabi sa akin. Pero isa doon sa tatlong suspect ko nagkwento eh. Sabi niya sa akin, nung araw, Pastor, ano yan eh, ang linaw ng tubig. Minsan dyan nga kami naglalabi. Ayan eh, parang ano yun, no? Parang ang ganda ro talaga, ang linaw-linaw. Kaya lang nung dumami na yung tao, eto na-contaminate, natapunan ng basura, at kapag ka yung mga wastewater ng mga sambahayan from Caloocan, Valenzuela, Camanaba, naglabas na, nako-contaminate na. At isa pang nangyari, bakit na-contaminate ang Tulyahan River, nagtayuan ng maraming factories along the river. Yung waste product ng mga factories na yan, doon nagpa-flush out sa Tulyahan River. Ano po? Kaya kung minsan nung bata ako, nakikita ko yung Tulyahan River, mabula. Ayan, minsan mapula, minsan mablue. Yan pala yung mga chemical and waste products na nire-release ng mga tao kapag sila ay nabubuhay, mga kapatid. Imagine niyo kung ganyan ang puso mo, ang Tulyahan River ngayon, kapatid. Grabe, ang daming pinapasok na mga waste material, mga unworthy substances sa puso mo. At ang sabi ni King Solomon,
Bantayan mo yung puso mo kasi yung puso mo, yan ang pinaka-bukal ng buhay mo eh. Ano ho? O, isipin po ninyo ito mga kapatid. Ano ho? Makinig ko kayo rito. Ano? Kung ano yung nararamdaman mo, actually, hindi ko alam kung nararamdaman ang mauuna o naiisip eh. Ito, kung ano yung naiisip mo, yun yung nararamdaman mo. At kung ano yung nararamdaman mo, yun yung palagi mong binabanggit-banggit. At kung ano yung palagi mong binabanggit-banggit, yun yung palagi mong gagawin. At kung ano yung palagi mong gagawin, magiging ganun yung buhay mo. So nakita nyo, no, kapatid, kung ano yung buhay mo ngayon, nagsimula yan sa isip, nagsimula yan sa pusuan, nagsimula yan sa imagination hanggang sa mauwi sa will, desire, action, and ito na naging destiny ka na, mga kapatid. Tama po ba? Ang destiny ng isang tao, nagsisimula yan sa heart. Kung ano yung nararamdaman niya, yun yung naiisip niya. Kung ano yung naiisip niya, yun yung sinasabi niya. Kung ano yung palagi niyang sinasabi, yun yung ginagawa niya. At kung ano yung ginagawa mo, yun yung magiging ganun ka. Yan yung destiny mo. So imagine niyo ito, kung pangit ang nasa puso mo, pangit ang destiny mo. Kung maganda ang nasa puso mo, abay, maganda ang destiny mo. Kaya tama yung sabi ni King Solomon, bantayan mo yung puso mo because it is the wellspring of your heart. Kung ano yung nasa puso mo, magiging ganun ka. So kung galit ang laging nalaman ng puso mo, naku po, laging magagalitin yan, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng taong magagalitin? Oh, yung kilay niya, isa na lang, isang guhit na lang, kapatid, sa sobrang galit, mga kapatid. O magiging magagalitin ka. Pero kung ikaw ay masiyahin, kapatid, kahit may problema yan, dahil joy ang nasa puso niyan, laging nakangiti yan, laging masaya yan. Ano? So sabi ni King Solomon, it is important to guard our heart simply because it is the wellspring of your life. Sabi ko nga po dito, next slide, ano? Listen to this. The health of your heart has an impact in everything else in your life. Kung ano yung health ng puso mo, at tanungin ko kayo ngayon, kamusta ang kalusugan ng puso mo ngayon? No? Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang puso natin, kapag hindi normal ang beat, ang complication yan, ito literal nagkakaroon ka ng hypertension o high blood. Pagka naha-high blood ka, pwedeng mauwi yan saan? Pwedeng mauwi yan sa stroke, sa aneurysm, sa pagkasira ng bato, o sa pagkaputok ng mga ugat-ugat sa puso mo. Ganyan ang itsura ng isang tao na mayroong malalang heart condition. Kapatid, i-translate mo yan into spiritual things. Kapag ang puso ng tao may problema, naku po, ang pangit ng desire, ang pangit ng iniisip, ang pangit ng sinasabi, ang pangit ng nakikita, mga kapatid, kasi hindi correct ang puso. Tama po ba? Ano ho? So sabihin mo sa katabi mo, paki-check ang puso, baby. Ayan, ano. Alam niyo po, church, mga kapatid, ang puso, napansin ko, ang puso, sa Greek translation, or sa Hebrew translation, lev. Sa Greek translation, cardia. Kaya nga dyan nanggaling yung cardiologist, doktor sa mga puso. Ayan, cardia. Ang ibig sabihin, yung seat of emotion, intelligence, will, and desire ng tao. Cardia. Ayan, ano? So the health of your heart has an impact in everything else in your life. Ayan. Pangatlong bagay kung bakit natin dapat bantayan ang puso natin, mga kapatid, ito po, because our heart is constantly under attack. Totoo yan. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang purpose daw ng demonyo, is to kill, destroy, mga kapatid. Manira, mangwasak, pumatay. Nakita nyo yan? Mandeceive ng tao. Ang puso mo, kapatid, pag hindi mo binabantayan yan, pag nalingat ka, maraming atake yan. May naisip akong 8 parts or complications ng puso natin na dapat nating bantayan, mga kapatid.
Ito nakita ko ito, yung yung anim nakita ko ito sa sa Mindful Christianity. Yung dalawa, dinagdag ko na lang. Number 1, listen to this. Bakit mahalagang bantayan ang puso mo? Ito po, listen to this, church. When you are alone, it is better to guard your thoughts. Tanong ko sa inyo, pag nag-iisa ka, ano iniisip mo? Kumakanta ka ba ng Dreaming of You? Ayan. Ano iniisip mo pag nag-iisa ka? Delikado yung mga thoughts na pumapasok sa atin. Pwede kang pasukan ng pessimism. Actually, pag nag-iisa ang tao, depende yan sa nakikita at naririnig niya kung ano maiisip ng puso niya. Ano? Pag nag-iisa ka, kapatid, at wala nakakakita sa'yo, wala kang kausap, ano naiisip mo? Pwede kang mag-isip ng lust. Pwede kang mag-isip ng kasamaan. Pwede kang mangarap ng gising, kapatid. Pwede kang mag-isip ng hatred sa kapwa mo. O kaya pwede mong isipin yung mga unfinished business sa buhay mo. O kaya naman, kapag ka nag-iisa ka, pwede mong isipin, Lord, it's now time to talk one-on-one with you, Panginoon. Di ba? Ito, listen to this, church. When you are all alone by yourself, guard your thoughts. Pwede kang bulungan ng demonyo. Pwedeng, alam niyo ba yun? Yung pwedeng hipa ng demonyo yung tenga mo. Wow. Tapos biro mo, nag-iisa ka na nga lang, nagkasala ka pa. Totoo yan. Oo, nag-iisa ka na nga lang, nagkasala ka pa. Wala namang nag-provoke sa'yo. Wala namang nang-inis sa'yo. Wala namang external stimulus ang nag-influence sa'yo. Pero bakit ka mag-isa na lang, nakakaisip ka pa ng masama? Kasi baka nga kapatid, nalingat ka, hindi mo nabantayan yung thoughts mo. Kaya when you're alone, it's better to guard your thoughts. Ano yung iniisip mo pag nag-iisa ka? Maganda kapatid, pag nag-iisa ka, libangin mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Libangin mo yung sarili mo sa positivity ng buhay, sa joy na nakita mo kay Kristo, kapatid. Kasi kung nag-iisa ka, nakaupo ka dyan, lalo na kapatid yung mga tao na may sakit, na hindi makalakad, pag nag-iisa sila, ano kaya iniisip niyan? Lord, kunin mo na ako, wala na akong silbi. Minsan may mga tao na ganun eh. Minsan lalo yung mga kabataan pag nag-iisa, lalo na pagka broken-hearted yan, wala na nagmamahal sa akin, ako po. Minsan may magdalawang magtropa, yung isa na busted. Nabusted siya, sama-sama ng loob niya. Alam niyo kung anong wish niya? Pagtaklo ba na lang sana tayo ng langit at lupa? Sabi nung isa, wag naman, baka madamay ako sa iyo, sabi nung isa eh. Ayan, guard your thoughts when you are alone. Ayan. Pangalawa, ito po. When you are with friends, guard your tongue. Pagka nasa tropa ka, bantayan mo yung dila mo. Ano ibig sabihin? Di ba't may mga tao kung minsan, since now we are close tayo sa kanila, kahit ano nasasabi mo, na-open mo. Totoo. So when you are with your close friends, guard your tongue. Baka mamaya may naikikwento ka ng hindi tama. Baka mamaya may naikikwento ka ng sekreto ng buhay mo o kasiraan ng buhay mo. Baka mamaya kumpiyansa ka, nagiging taklesa ka na, na-open mo na yung kaibigan mo. Tama po ba? Yung bang tipo ng ganito, ang tagal yung nagkita, 10 years, ay Mari, kamusta ka na? Ang laki ng tinanda mo, ang taba mo na. Minsan napapaganon tayo eh. Listen to this. When you are with your close friends, guard your tongue. Baka mamaya kwento ka ng kwento. Pansinin nyo to, di ba pagka merong isang grupo na magkakaibigan, pag umalis yung isa, magtititigan yung natira, pag-usapan natin siya. Tama po di ba? So when you are with your friends, bantayan mo yan dila mo. Naalala ko nung araw, meron akong kaibigan, lagi siyang lagi siyang iniintriga ng isang kapitbahay namin. Alam mo, nung dumaan yung babaeng kapitbahay namin, nagwala tong tropa ko eh. Sabi niya, ang sarap uminom. Alam mo kung ano pulutan? Dila. Yung kapitbahay namin babae, nagmamadali, bumaba, natakot eh. So when you are with your friends, guard your tongue. Baka naman nagiging too open na tayo, nagiging taklesa na tayo, o nagiging marites na tayo, kung ano-ano yung nasasabi natin. Guard your tongue when you are with your friends. Ayan, Pangatlo, bakit dapat natin bantayan, Ito, when you are angry, guard your temper. Pagka galit na galit ka na, bantayan mo yung level ng init ng ulo mo. Sa totoo lang, church, kapag ang isang taong galit, at kapag ang taong galit nagsalita at nagbigay ng speech, naku po,
Yan na yung speech na hindi makakalimutan ng listener mo, kapatid. Nagtalumpati ka ng galit. Oh, kasi sa totoo lang, church, ang tao na naggalit na nagtatalumpati, nananaksak ng puso yan. Hindi literal, pero yung sinasabi niyan, matalas, mapanakit, destructive, kapatid. At kapag kapag nahimasmasan ka na, after mong mag-speech ng sama ng loob mo, marirealize mo, grabe pala yung mga pinagsasasabi ko. Nakasakit pala ako ng damdamin. Ayan. So when you are angry, guard your temper, kapatid. Bantayan mo yung init ng ulo mo. Baka kasi kung minsan kaya nagkakaroon ng gera, kaya nagkakaroon ng baranggayan level, sa totoo lang mga kapatid, kasi hindi nagbabantay ang tao ng kanilang temper, ng init ng ulo. May mga tao na mahaba yung PC, na yung bang tipo na sinasaksak mo na nakangiti pa sa'yo eh. May mga tao na ganun eh. May mga tao naman na nginitian mo na galit pa sa'yo. Ayan, iba-iba talaga ang tao. So when you are angry, guard your temper. Ayan. Pang-apat po, ito yung pang-apat. When you are with others, guard your behavior. Listen to this. Meron kasi tayong tendency na ibida yung sarili natin eh. Yung bang i-showcase mo yung buhay mo. Pansinin po ninyo ito, no? Di ba pagka may mga gatherings, anong laging kinikwento ng ibang tao? Ito ako, ang galing ko, ang pogi ko, pinagpala ako. Di ba't pagka meron tayong mga strangers na kausap within the groups, ako karamihan na experience ko ito eh, ang tendency, ibida ang sarili. So when you are with others, guard your behavior. Ito pa, minsan napansin ko. Minsan may mga tao mahilig mag-joke. Tapos yung tao na nadjo-joke nila, ngayon lang nila nakilala, binibiro, ino-okray agad nila, kapatid. Minsan na-open eh. So when you are with others, guard your behavior. Especially if you are a Christian, kapatid. Totoo yan, tinitignan ka ng mga tao. Tinitignan nila, hinahanap nila si Kristo sa buhay mo. So kapag nasa ibang tao ka, bantayan mo yung behavior mo. Tama po ba mga kapatid? Panglimang bagay, ito po. When you are in trouble, guard your emotions. Ano example nito? Road rage. Ang daming issue ngayon ng road rage. Yung mga tao na naglalabas ng baril, yung mga tao na naglalabas ng deadly weapon, yung mga taong naninigaw sa kalsada, yung mga taong nagwawala. Kapatid, when you are in trouble, guard your emotions. May mga tao na kapag ka nahuhuli kung ano-anong claim nila, hindi nyo ba alam ako may-ari ng mundo, ba't nyo ako huhulihin? Gaganon pa sila, mga kapatid. Guard your emotions when you are in trouble. Listen to this. Pagka ang isang tao in trouble at emotional siya, sa tingin niyo ba may magagawa yung kanyang strong emotion sa pagsolusyon sa trouble niya? Wala. Wala. Walang maitutulong ang emotion mo kapag ka punong-puno ka ng trouble sa buhay mo. Ang kailangan mo, clear thinking. Makapag-isip ng tama. Kailangan mong pagpagin yung emotion mo, mga kapatid. Kailangan mong mag-calm down, mag-cool down, mag-slow down, and think twice kung minsan para maayos mo yung trouble na experience mo. So when you are in trouble, guard your emotions. Pang-anim, ito po. When you are suffering, guard your faith. Ayan. Minsan tayo nagkakasakit bigla eh. Minsan tayo nawawalan ng loved one sa buhay. Minsan tayo nakakaranas ng setback saan? Sa ministry. Minsan nakakaranas tayo ng financial crisis sa buhay. At ito nakakalungkot kung minsan naapektuhan yung faith mo. Tama po ba mga kapatid? So when you are suffering, kapag kami pinagdadaanan ka ngayon, bantayan mo yung faith mo. Baka mamaya yung faith mo humihina. Baka mamaya yung faith mo namamatay na to the point na hindi ka na nagpe-pray kay Lord. To the point na hindi ka na naniniwala kay Lord. To the point na humihina yung paniniwala mo sa Diyos. So when you're suffering, when you're having a hard time right now, bantayan mo yung pananampalataya mo, kapatid. Ayan, Pang-pito na dapat bantayan natin. Ito po. When you are victorious, guard your ego. Ano ibig sabihin?
Kapag ka ikaw ay panalong-panalo sa buhay mo, successful ka, bagong promote ka, o kaya marami kang nakuhang mga awards, rewards, o kaya maraming tao yung nagpupuri sa'yo, naka-good job done ka sa buhay mo, kapatid, bantayan mo yung ego mo. Baka mamaya tinataas mo na yung sarili mo to the point na nawawala na si Lord sa kanyang participation sa success mo. O, tama po ba? So when you are victorious, guard your ego. Actually, hindi lang kapag ikaw ay victorious eh. When you are serving the Lord, when the church is growing, when you are ministering for the Lord, when your cell group is growing, it is better to guard your ego. Kasi baka mamaya lahat ng mga parangal, i-claim na natin, mga kapatid eh. Kagaya nung nangyari kay Haring Herodes, nung nagparada siya dun sa Book of Acts, sabi ng mga tao, grabe ang pogi nung hari natin, mala-Diyos na itsura. Sabi ni Herodes, amen. Claim niya yung papuri ng tao eh. Namatay bigla eh. Kasi ninakaw niya yung kapurihan ni Lord, mga kapatid. So when we are victorious, guard your ego, mga kapatid. Ito yung panghuli, no? When you are with toxic person, yan, guard your ear. O, totoo po yan, mga kapatid. When you are with the marites, guard your ear. Totoo po yan. Baka mamaya, kwento ng kwento sa'yo yung tao, sagap ka naman, naniniwala ka naman agad. Grabe. Yung sinabi nito, sa 10 sinabi niya, 11 yun yung totoo, isa lang yung tama, kapatid eh. No? Ang nangyayari, listen to this, church, ang sabi nga po nila, gossip spreads through the ear of a fool, but gossip dies into the ear of the wise. Totoo po yan, mga kapatid. Pagka ang tao, masyadong toxic, puna ng puna, may sinisiraan ng ibang tao, hindi, i-cut mo na. Kasi ayaw kong mahawa ng toxicity galing sa'yo. Pansinin po ninyo ito, church, subukan mo makinig ng mga taong galit sa kapwa nila tao. O pakinggan mo, isa puso mo yung sinasabi, mamaya-maya galit ka na rin doon sa taong sinasabihan nila kahit wala namang ginagawa sa'yo. Totoo po yan, mga kapatid. Ganyan mag-spread ang negativity and toxicity into our hearts. Kaya nga binabalaan tayo ni King Solomon na, hindi, above all else, guard your heart because it is the wellspring of your life. Tama po ba, mga kapatid? Dito na ho tayo magtatapos. Ano pa ba nakalagay po dyan? Conclusion. Itatapos ko itong message na ito sa 3 verse in the Bible. Number 1, ito po. Sa Psalm 51:10, it tells us about having a pure heart. Basahin po natin, Psalm 51:10. Ano ang sabi dito ni David? Grabe, mag-ama itong pinag-aaralan natin. Yung anak nagsalita nung una, ngayon si Tatay David na. Sabi ni David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sino magkakreate? Hindi ikaw. Hindi ibang tao. Si God. Church, tayo po tumayo ngayon. Right now, nagkakaroon ka ba ng struggle sa content ng puso mo? Ano ba yung content ng puso mo ngayon? Toxic, hatred, jealousy, anger, o kaya naman ang laman ng puso mo ngayon, kindness, love, faith, positivity, courage, no? Kapag kung meron kang struggle sa puso mo ngayon, pwede mo i-claim ito sinasabi ni David, Lord, linisin mo itong puso ko. Create in me a pure heart. Sino magka-create? Hindi tayo. Hindi willpower ang gagawa niyan. Hindi tayo ang mag-aano ng puso natin. Si Lord mismo. No? Si Lord mismo. Pwede bang kung sakaling meron kang meron kang toxic heart syndrome ngayon, o kaya meron kang unhealthy heart syndrome ngayon or situation ngayon, kapatid, pwede i-surrender mo laman ng puso mo. Baka naman kaya ka nagkakaganyan kasi ang problema, ang dami mo nakikita sa social media, ang dami mo naririnig sa kapaligiran mo, ang dami mo nakikita ang naririnig na bad vibes, ang daing mga marites na nakapaligid sa buhay mo eh. So ang sabi dito ng Panginoon, Lord, create in me a pure heart. Ayan. Pangalawang bagay, ito po, sa Psalm 73:26. Ayan. Kung mahina ang puso mo, kapatid, ibig sabihin, pag sinabing mahina ang puso mo, mahina yung defense ng heart mo.
Mahina yung security ng puso mo. Yung bang madali kang masway, madali kang matakot, madali kang mapaniwala sa fake news, madali kang ma-involve sa gossip o sa mga masasamang kaisipan. Kapatid, ibig sabihin yan, mahina ang puso mo eh. Pero anong sabi ni David din sa Psalm 73:26? Ito ang sabi niya, my flesh and my heart may fail. Biruin nyo, no? Lord, yung katawan ko tsaka yung puso ko nangihina eh. Pero Panginoon, ikaw ang lakas ng puso ko. God is the strength of my heart, sabi niyang ganyan, and my portion forever, Lord. Ayan. Kung medyo nasisway tayo, nangihina yung heart natin, actually, ito kapatid, ito applicable ito eh. Yung bang pinanghihinaan ka na ng loob, ang ibig sabihin yan, humihina yung puso mo. Right now, pwede mong isabihin kay Lord, pwede mong i-request, i-pray kay Lord, Lord, please, be the strength of my heart, Panginoon. Palakasin mo yung puso mo. Ang sabi pa po dito ni Jesus Christ sa Matthew 5:8, basahin natin, blessed are the pure in heart, for they will see God. Eto, grabing babala dito natin, Panginoong Jesus. Your fellowship, your connection, and your relationship with God is broken because of the bad heart na meron tayo. Maaayos lang yung connection, yung relationship mo kay Lord if you have a pure heart, kapatid. Pure heart. Pwede bang i-wish natin ngayon, Lord, give me a pure heart. Alisin mo yung panghihina ng pananampalataya ko, alisin mo yung galit ko sa kapwa, alisin mo yung sama ng loob ko, alisin mo yung tampo sa kapwa ko, alisin mo, Lord, yung mga negative things na nakikita at naririnig ko, alisin mo, Lord, yung mga toxic na pinapasok ko sa puso ko. Ang gawin ko, Panginoon, i-claim ko, Father, magkaroon ako ng pure heart sa buhay ko right now. Pwede mo tayong yumuko, pwede mo tayong manalangin ngayon. Father, here we are. Lord, yung puso namin tago sa kapwa namin eh. Hindi nalalaman ng kapwa namin kung ano yung iniisip, kung ano yung nararamdaman, at kung ano yung sa loobin ng puso namin. Pero Lord, kayo alam na alam nyo, Panginoon, na bagamat pinipilit naming itago, Lord, yung galit namin, yung sama ng loob namin, yung dumi ng puso at kasalanan namin, Panginoon, kitang-kita nyo, Panginoon. And right now, Father, since wala kami maitatago, kitang-kita nyo, Father God, we're asking, oh Lord, na pagalingin niyo po, Lord, linisin niyo po, Lord, yung puso namin. Kasi, Father, hanggat madumi ang puso namin, hindi tayo magkakaroon, Lord, ng clear relationship and connection, Panginoon. Father, forgive us if ever na-neglect namin yung security ng puso namin. If ever napabayaan namin, O Lord, and if ever nagpabaya kami sa mga toxics na pumapasok sa aming puso at buhay, Father, cleanse our heart, change our heart, nang sa gayon, Father, yung pinaka-inner being, yung wellspring ng aming buhay, maging pure, Panginoon, at ayon sa inyong kalooban. Salamat, Father. Salamat. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng mga nalinis ang puso ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.